see the love on the window pane. I can see the star whenever you're near. Every time you touch me, I just melt away. Everybody asks me why I'm smiling now from ear to ear. But I know, oh, nothing's perfect, but it's worth it after fighting through my tears. And finally you put me first, baby, it's you. You're the one I love, you're the one I need, you're the only one I see. Come on, baby, it's you. It's you, oh, you're the one I can always call when I need you and everything stops. Finally, you put my love on top. Thank you very much, Kevin! Thank you, Kevin! O, mga kada, patikim pa lang po yan. Wait, there's more? Ano pa lang yun? There's more pa? More pa lang. More! Sabi nila, no more! Hindi! More and more, mga kada. Patikim pa lang po yan sa mga inihanda namin segments ngayong Biyernes na talaga ng mga mapapalakpak kayo sa tuwa. At mapapatakip kayo ng tenga. Kami lang naman yun pag kami kumakanta. At lalo na kapag napapanood nyo ang mga nakakabilib na talentong hindi po kami Yun. yan ha, na ipapamalas ng ating mga bisita. Yes, yes. Mabuti na lamang at may mga bisita tayo. Kaya noon mga kada, sit back and relax and enjoy the show. At samahan nyo kami hanggang 12 noon at sisiguraduhin namin bukod sa inyong mga tiyan, ay mabubusog din na ang inyong mga mata sa dami ng mga talented nating kadang magpapasikat ngayong Biyernes dito sa Kada Umaga! You're the one I love, you're the one I need, the only one I see. Come on, baby, it's you. And it's you talaga. Thank you very much, Kevin Alvario, for lending us music every morning. Talaga namang nakaka-good vibes. At dito po sa Kada Umaga, hindi lang good vibes, pati good news. Meron tayong bit-bit mula sa Mr. Donut dahil malapit na po may life-changing announcement ang Mr. Donut para sa ating lahat. Wow! We can't wait! Oh, gaano ba ka-life-changing ito, Miss Emma Tiglaw? Yes, dahil sa Mr. Donut may mga pwedeng umasenso po. Kung paano, abangan nyo lang po araw-araw ang Kada Umaga, pati na rin po ang Love Tone ni Pet and Everything dahil malapit na po ninyong malaman kung ano po ito. Naku naman, ang tagal-tagal na niyan, Miss So, Emma Tiglaw. Kapitiis na lang. Sabihin mo na kasi. Super excited na kami. At excited na rin ang audience natin na masampulan ng Mr. Donut ngayong umaga. Pero, bago po ang sample ng Mr. Donut, ganito muna. Ano yun? Magpapasample muna ang ating mga bisita. Wow! Diba? Parang yung ginawa natin. Parang, It's you! ano na lang kaya, si Kevin na lang muna magpa-sample. Kasi kami kanina yung nagkanta, medyo gumanon yung audience. Okay lang ba, Kevin? Pressure ba? Pressure! Pressure! I have often dreamed of a far-off place where a hero's welcome will be waiting for me. But the crowds will cheer when they see my face, and a voice keeps saying, "This is where I'm meant to be. I'll be there someday. I can go the distance, I will find my way. If I can be strong, I know every mile will be worth my while."
When I go the distance, I'll be right where I belong. Thank you, Kevin! At dahil naman na napakataas talaga nako, dito mabibilong sa audience ang Mr. Donut, kaya ipamigay mo na yan! Yun! Maraming salamat, Mr. Donut. Ang nakatutuwang pang-merienda natin ay nakatutuwang pang-negosyo rin. Punta na po sa pinakamalapit na Mr. Donut branch sa inyong lugar o kaya naman po ay mag-order via Grab or Foodpanda. For franchise inquiries, maaari naman po mag-inquire via email at fms@mrdonut.ph. Maraming salamat, Mr. Donut! Thank you, Mr. Tuwang-tuwa Donut. ba? Yes, Tuwang-tuwa ang ating audience. Loaded na sila ng mga Mr. Donut products. Loaded na loaded pa sila dito sa ating show ngayon dahil ito yung tinatawag nating KGT. Alam nyo ba yung KGT? Ano yung KGT? No, kain, gutom. Hindi yun. Hindi. Ang KGT means Kada Got Talent. Wow! Yes! Dahil po sa dami ng mga talented guests na makakasama po natin ngayong araw. Ay, kilala rin natin ang musikierong solo kung magpa-perform ang one-man band ng Alabang si Elmer John. The one-man band. Wow! One-man band. Gusto ko, excited kaya, ako malaman kung ano-ano mga instrumento ang Oo. kayang-kaya At kung niyang ilan. i-play. Oo. At kung sabay-sabay ba? Yun. Paano yun? Paano yun? Tag-isa. Meron sa Tag-isang paa. instrumento. Meron sa ulo. Ito pa, may mga makasama rin tayo mga buskers na sina Lim, Jessie, and Liz. Handang-handa na tayong kantahan. Alam naman natin, Nice. marami tayong mga tinitingalang mga musicians and singers who started out by being buskers, katulad ni Ed Sheeran, Correct. ni Rod Stewart, diba? Just to name a few. Eh, dito sa Pilipinas, sino kaya, di ba? Who Sila will na be ba? the next? Our guests. Ed Sheeran. Malalaman natin sa KGT. At ready na rin po mag-share ng kanyang talento ang ating bisitang singer o kaya naman figure skater Wow. na si Misha Fabian. Ganon? Singer na? Skater pa? Yes! What? What? Grabe naman! Pa-share ng talent and skills. It's not fair! Nakaka-excite talaga ang show natin today, girls. Kaya overflowing with talent ang mga kasama natin mga bisita. Kaya dyan lang kayo. Oo, kaya naman agad-agad ay makakakwentuhan makakakwentuhan natin ang una nating singer na figure skater pa. Sabi nga ni Pia na si Misha Fabian. Mamaya po yan sa pagbabalik po ng Kada Umaga! Maybe it's you. You're the one I want. You're the one I need. You're the one I see. Come on, baby, it's you. You're the one I always call. I don't think singing over top, baby. Hello? Hello mga ka-orno! Ako si Papa P as in Papa Prank, and for today's video, nagbayad ka na? Na-prank ka ba? Oh no! Dalawang senior daw po. Dalawang senior daw po. Celebrity prankster Dennis Padilla may special patyang panggulat! Ang gano po, napakatibay po nito. 200 Sana na. Oh no! Bawal ma-fall sa mga nahulog na kahon! At abangan nyo ang simula ng Papa P's Adventure! Walang buto ng
ngayong Sabado, 8 p.m. sa Net 25. Tara na! Si Aramina may dance challenge na magpapaganda sa araw mo. Magandang Araw Dance Challenge. Kitang-kita nga naman bakit gaganda ang araw mo. Kaya sali na sa Magandang Araw Dance Challenge sa TikTok. Magandang araw mula sa Net25. Lagi mong kasama. Magandang araw. Mga kada, this morning makakwentuhan natin at kakamustahin ang skater na singer pa na nagbigay karangalan sa bansa nang makuha nito ang ikatlong pwesto sa 2015 Asian Junior Figure Skating Championship na ginanap sa Hong Kong. Kung sino po siya, let's watch this. Hi mga kada! My name is Misha Fabian and I'm 25 years old. I'm a singer, a host, and a competitive figure skater. I started skating when I was 10 years old and started skating competitively when I was 14. When 21 years old ako, I was the first ever Filipino athlete to represent the country at the World Winter University Games. So yun, enjoy po sana kayo sa segment namin today and see you mga kada! Kasama natin this morning si Miss Misha Fabian! Welcome to Kada Umaga! Hi, Misha! Nice to meet you! Nice to meet you po. Hello! Come Thank on you for over. having me today. Good Hello morning! po. Good morning. Good morning, mga kada. Yes! Naku, grabe naman, Misha. First of all, napakalaki ng paghanga ko sa'yo because thank of you your po. being a figure skater. You said 10 years old you started, but why did you think of becoming a figure skater in a tropical country like the Philippines? Actually po, may kwento po yan. When I was younger, kasi my mom would have business meetings. And while she was having her meetings, she would let me stay sa labas ng rink. Tapos, I watched people skating so many times. Tapos, eventually, sabi ko, parang gusto kong itry. Wow. And then after that, I fell in love with it. The first time I was on the ice, I completely fell in love with it. Grabe. Parang hindi mo ginawang balakid yun eh, no? Because everything naman was available. You had teachers, you had coaches. I actually started out skating recreationally kasi I really wanted to do it just for fun. Okay. Tapos po nung nag-formal lessons ako, sinabi sa akin nung coach ko, baka gusto mo itry mag-compete. At first, ayaw ko pa po kasi when I was younger, I was a bit mahiyain. Okay. So, I said na, wag po, gusto ko po mag-skate, pero ayaw ko po mag-compete. Oo. But then when I joined my first competition, sabi ko, this is so much fun. This is actually, the adrenaline rush is actually really, really good. So, I decided to take it further. Tapos, yun na po. Oo, at what age ka nag-start mag-compete, Misha? I started skating competitively when I was 14. 14. 14 years so, old. after 4 years of training, ako rin, I actually took ice skating lessons in Oh, the same really po? place. Kasi nga, I'm also very curious about it, pero it's hard. It's very tough. Kasi, first of all, it's a lot of balancing. And then, mabilis because you're on the ice. Hindi ka natakot dun sa mga ganong klase, mga matters. Actually po, that's one of the things I love the most about the sport, na sobrang challenging siya. Because you get to train your body to move in certain ways. You have to be graceful while on the ice, while balancing, and it's so slippery. I like to say po, it's a good balance between artistry and athleticism. So, ayun po. Correct. Yes. Tapos, and then, when you competed, syempre, you compete against people na who live in places with actual snow, di ba? Hindi ba yun parang advantage right away? Well, I would say po it is an advantage to them, but being able to compete with athletes from those countries, it's a big inspiration because I can see po paano ko pa pwedeng i-improve yung sarili ko as an athlete,
paano ko po pwedeng, what I can learn from them. Yun na lang po yung nagiging takeaways ko from competing with athletes from countries with snow. Kasi nga po dito, tropical country tayo. Our skating rinks are in shopping malls. So, Yes. ayun po. Pero at least, pero ano yun parang mas matinding accomplishment, di ba? Na parang in spite of that huge balakid, nalampasan mo, you overcame it, tapos you bested them pa, di ba? But I'm sure it wasn't very smooth in the beginning. Marami ka ring failed attempts. Could you tell us about those? Well, challenging po, as I've said po, the sport is challenging. Pag natututo ka ng bagong jump or kahit bagong spin po, ang dalas na mahuhulog ka, masasaktan ka. Pero one of my favorite lessons, I guess, from figure skating is no matter how hard something is, pag nahulog ka, tayo ka lang. Try again. And that's something na I carry with me throughout all of the other aspects of my life. And I'd like to say na I'm a better person for it po. So, kasama na, part and parcel na yung mga... Challenges. What kind of injuries? There was one time po actually na I was trying out a jump. Tapos pag magsiskate ka po kasi and you exit a jump, pag nag-land ka ganon, sisipa ka palabas. Oo. So, yung nasipa ko sarili ko. Hala. So, yung blade ko po pumasok sa... Yung blade? Yeah, pumasok po siya. Sa leg? Sa leg. Oo. So, ayun po, I think yun na po yung pinakamalala kong injury ever since. Pero, thankfully naman po, I've been super careful. I've been trying to do my best na para hindi ma-injure and para alagaan talaga yung katawan ko while I'm on the ice. Oo. May kasama ba yung pag-workout then strength training? Yes po. Diba? Because Meron po actually... very physical nga siya. Very physical po. I'd like to think na a lot of yung preparation po na ginagawa sa ice, it happens off of the ice. So, araw-araw po talagang tinatry ko na mag-workout. Meron po akong gym sa bahay. So, doon po ako nag-workout kada umaga. Kada umaga? Ayun po. So, up to now, you're still training Yes every po. day. Oo. Yung first victory mo dun sa 2015 Asian Junior Figure Skating Championship, what kind of preparation did you put in for this? Kasi and also coming into that competition, inaasahan mo bang mananalo ka against all these other players na nga na inherent yung malamig na weather sa mga pinanggalingan nila? Well po, for that one, there was a competition that came before that, which was also the Asian Juniors. And it was my very first time competing at that level na international. And when I competed, I wasn't fully prepared po. And sad to say po, hindi ko nagustuhan yung result ko. So, ang sabi ko sa sarili ko, sabi ko sa mom ko, who's here right now, hi mom, sinabi ko po sa kanya na, I don't want this to happen again. Gusto kong i-redeem yung sarili ko. So, since that time po, sabi ko, babalik ako next year. I'm gonna do way better than I did this year. So, ever since that time, nag-workout na ako. I started doing program runs, back to back, para po mag-build ng stamina, mag-build ng confidence. Ginawa ko rin po yung tinatawag na Zamboni performances. So, yung pagkalinis po kasi nila ng ice sa rink. Sa rink. Pwede kang pumasok to perform with your music, tas naka-costume. So, parang test run siya for your actual competition program. Okay. So, ginawa ko yun, parang halos araw-araw po ako nagsazamboni nun. And by the time na the competition came, mas confident na ako. Iniisip ko na, syempre maganda po mag-medal. Pero I also felt na I did my best para i-prepare ang sarili ko para sa competition na to. So whatever result, I will be very happy because I know that I did my best. And thankfully, you won. I won. Wow! So ayun po yung story nun. Thank you po. Pero hindi lang yan. You were also the first Filipino to represent the Philippines sa Winter Universiad na ginanap sa Russia. Yes po. Grabe! You made history with that. I Misha. did. And when I think about it now, sobrang nakaka-humble pa rin po. Sobrang
mind-blowing. Blowing, for Like, sure. I still can't wrap my head around it sometimes na I got the chance to do that, to represent the country as the first Filipino athlete in the World Winter University Games. So that was a really, 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 really eye-opening and really fun and really good learning experience for me. You carry the flag. Ang galing, Misha! Thank you po. That's amazing! Ngayon naman, baka pwedeng turuan mo kami ng mga ilang bagay tungkol sa figure skating. Game po. Kasi ang Alright. alam ko lang, ano bang alam ko? Figure 8. Figure 8. Actually po, ginagawa din yan sa figure skating. Yung figure 8, parang exercise siya. Exercise, parang like a drill lang. It's a drill para What are the mag-build ng other stamina. things ba? Kasi pag napapanood ko lang to kapag may winter games di ba? Yung mga double axel, yung mga ganon. Nako, Miss Pia, if you would like to go on the ice, Wow! just contact me po. Sure! I would love to show you around the rink. Kayo rin po, kung sino mang gusto dito mag-skate. Oo, you just have to be very patient with me. Ay, sure po. Okay, so ano-ano ba yung mga moves na usually ginagawa ninyo on the ice? Well, we have the moves on the ice, we call them elements. So there are spins, jumps, tapos yung mga edges po, no? Yung spins, yun po yung may different positions ka, tapos iikot. Yung jumps, tatalon ka, tapos iikot sa air. Yeah. So what we have here is a flying sit spin. That was the first time I ever tried it. This was Beautiful. 3 weeks ago. So I learned how to do this on that day, and then my coach said, "Oh, we can add this into your routine in the future." So ayan po. That's a flying sit sit spin. Okay, next. Ayan po. That's Ano a pa flying yung sit next spin. move natin? This one is called a death drop. Death drop. Opo. It's as scary as it sounds. Pero a death drop is basically tatalon ka, magfi-flip over ka, tapos maglalan kang nakaganon. Tapos yan po kasi pag ginajudge po siya or gine-grade, may grade of execution, tapos kailangan yung pitik pataas talaga kasi yun po yung titingnan ng mga judges. So that's a death drop. Wow. Okay. Scary. You make it look so easy. It's not. Okay. Next. Ano pa? Ito. What is this? That one po, the jump that I did at the start, it's called a stag jump. And then this is a combination spin, which is one of the requirements. So that's a camel spin, broken leg, change of speed, increase in speed, and then back sit. Tapos po, pupul ko siya into an ice spin, and then exit. Amazing! At eto na nga yung the only move I know. Can we play it? Let us see. Yon. Ayan po. That is called the double axel. Medyo love-hate relationship ako sa jump na to kasi pa ang hirap niyang i-control. Oo. Kasi it Tapos, has to be fast. It has to be fast po. Tapos may certain angle na kailangan yung katawan mo bago mo siya pasukin. So, it's something na I'm consistently working on para mas gumanda pa siya and gets better. Mind-blowing talaga. Ang galing mo, Misha. Thank you You're so po. nice to watch. Thank you Grabe. so much. Ang galing. So, ikaw ba yung naghahanda for a certain competition? Well, for now po, no. I'm really just working na mas mapalakas ako as a skater. And I'm focused right now po on coaching because recently po, I started coaching young kids. So, yung mga nagsa-start out pa lang sa skating journey nila, thankfully po, nasasama ako doon kasi ako po yung, I have some students na ako po yung first coach nila or supplementary coach po ako para for their jumps, spins, all of their elements. Okay. Pero, Misha, kahit you wouldn't expect, parang yung Jamaican, yung Jamaican toboggan team, di ba, na nag-prosper din sa Olympics, parang you wouldn't expect like a champion from the Philippines in figure skating, but we have the talent for it as Pinoys. Yes, we really do have the talent for it. I just think na right now,
we're doing a lot of efforts to really improve skaters. So I'm excited to see po how far the skaters will be able to go because there's so much talent for it. Tapos mas naging accessible na siya ngayon kasi since nasa shopping mall na yung rinks, anyone can try skating. So again po, kung gusto niyo pong itry, nandun lang po ako. And we have, competitive coaches. We also have diba? competitive coaches, yes po. Naku, Misha, let's do this. Game po. Galing! Pero bukod sa pag-ice skating, figure skating, magaling din kumanta si Misha. Parang mas madali yatang kumanta na lang. Paminsan po. Oo. So, is this something that you really take seriously? Nagigig ka ba? Yes po. I started out with my singing career. Yes. Quote unquote. Yes. When I was in third year college, I joined yung pinakauna kong musical theater play. Tapos nagsimula na from there. Nag-perform po actually ako after that as a character performer. So, yung mga naka-costume po na Kasi performers. theater ang ano mo. Opo. Ang umpisa mo. Yes Oo. po. So, yung mga yung mga Broadways, yes West po, End character performers musicals. Oo. sa mga birthday parties po. Oh, wow! Yun po. So, yun po yung parang naging unang professional That's so cute! job ko. So, sino-sino na yung mga inaano mo? Parang ina-embody mong mga characters? Usually po, characters from the stories na kinalakihan natin. So, ayun po. Mga Disney characters, gano'n. Parang mga ganun po, princesses. opo. Oh, wow! So, yun po. So, yun ang genre mo. So, So, yun meron po. ka bang, first, what is your major pangarap para sa iyong figure skating career? And what is your major pangarap naman when it comes to your singing career? I think my major pangarap when it comes to my skating career is to land all of my triple jumps. So, that's something po na wino-work ko ngayon. So, ang triple jumps po, para dun po sa mga hindi nakakaalam, yun po yung pag tatalon ka, 3 beses kayo ikot sa air. So, yun po. For my singing career naman po, singing/hosting po actually, because I also do hosting for corporate events and birthday parties. So, ayun po. I think I just like to see how far it can go. Maybe release siguro isang single or something. Alright. Why not? I really just want to see how far it can go. If you were to choose, singing, figure skating. Ay, naku po, napakahirap. Pinahirapan? Napakahirap na decision. Hindi po ba pwede both? Hindi. If you were to choose one lang? My heart talaga po belongs to ice skating ever since. So, Nice. it would be that. Pero right now, dahil wala tayong skating rink dito, sasampulan tayo ni Misha ng kanyang singing. Kaya, Yes po. Misha, thank you very much. Thank you, Miss Palakpakan Pia. po natin. Thank you po sa inyong lahat. Oh, and by the way po, if I may plug something Yes, lang go po. ahead. I actually have a show every Tuesday and Wednesday sa City Club in Alpha Land, Makati. So, kung gusto niyo po ako mapanood, gusto niyo pong mag-hang out with me, I would be more than happy to hang out with you guys as well, mga kada. And please do follow me on social media at FabMisha on all platforms. Alright! Kaya mga kada, let's all welcome to the Kada Umaga stage, Miss Misha Fabian. Pagmasdan ang ulan, unti-unting tumitilang. Ikaw rin magpapaalam na. Maribang minsan kang mahagan ka't maituyan pa. Na tubig at ulan lamang ang saksi. Minsan pa ulan bumuhos ka, wag nang
want to be healthy? Do you want to feel confident about yourself? Welcome to Magandang Araw Fitness with me, Joseph Marco. So what we're gonna do for today, we're gonna focus. Show mo. Ay, sorry. Ito naman, iinumin namin ang lemon ginger tea at turmeric honey tea. Never have I ever used an anonymous person's toothbrush. Ooh. I think cheers to that. Talaga? Ganyan po ako pag nag-e-enjoy sa food. Sumasayaw po ako. Magandang araw, magandang araw. Ito ang game show na kailangan handa kang lumaban sa isip at sa salita at sa gawa dahil pag meron ka niyan, tiyak! Nasa jackbox na ang kaaabante. Please welcome our Tara Gamers na Dakilang Extra. Dapat po makakasama ko kayo before, kaya lang nagkataon, may shooting Alala na, ako. kwento mo nga. Kinlaim ko na, may susunod pa. And this is the susunod po. Thank you very much! Kung mayroong 60 minutes sa isang oras, ilang minuto naman mayroong sa isang linggo? Ano nangyayari? May sing, BF ko. Kasi pa ng baliso mo eh. And this is Tara Game! Level up! Dear Boss Leng, ako nga po pala si Daryl at isa akong barbero. Diskubiro ng mga eksperto na hindi daw talaga lumpo si Apolinario Mabini. Eh, saan mo naman nakapulot yung mga ganyang chismis? Paano magiging chismis ay video nga? Kulit mo nga! 100% organic. Gamot para sa lahat ng sakit. Duda ako din sa gamot na yan. Meron doon babagsak na asteroid. Ay nako, maraming ganyan. Chop, chop, haircut. Nako. Love, Boss Leng, and Tali. Tuwing linggo, alas 6 ng gabi dito lang sa Net25. Nating silang nakikitang nagpa-perform sa activity areas or sa open spaces ng mga malls. Makikita rin sila sa mga ibang public places. Live singers na nagbibigay ng aliw sa mga nagmamasyal o nagpapalipas ng oras. Buskers ang tawag sa kanila. Street performers na pwede nyo ring bigyan ng donation lalo na pag na-appreciate nyo ang mga kanta nila. Gonna make a change for once in my life. Just gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn on my collar on my favorite winter coat, the sweat is blowing my mind. See the kids in the streets, what are they not to eat? Who am I to be blind, pretending not to see their needs? So much disregard, broken bottle top in a one-man soul. They follow each other on the way, you know, 'cause you got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with a man in the mirror, and I'm asking him to change his ways. No message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself, make that change. Yeah.
Na 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 na. I've been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realize that there's someone no home. Then I think it's alone. Could it be you and me pretending that you're not alone? Oh well, oh deep in scar, somebody's broken heart, and I washed out a dream. They followed the pattern on the Red Sea, 'cause you got no place to be. That's why I'm starting with me. I'm starting with a man in the mirror. I'm asking him to change his ways. No message could have been anything. If you want to make the world a better place, take a little shot and make that change. I'm starting with a man in the mirror. I'm asking him to change his ways. No message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a little shot, make the change. You gotta get it right when you got the chance. You can't close your mind. Na 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 na. Someone's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow the pattern on the window, 'cause you got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with a man in the mirror. I'm asking him to change his ways. No message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look yourself. Make the change, you gotta get it right when you got the chance. You can't close your mind. Na 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 na. Thank you. Mga kada, let's welcome Lam and Liz! Good morning. Good morning. Pero bago ko kayo interviewin, nakita ko kasi meron nang naglagay ng pera dito. Sino una naglagay? Si Joanne. Joanne, kasi mga kada, binigyan namin sila ng isang 1,000 at isang 500. So ngayon, binigyan niya ng 1,000 si Liz. Bakit mo binigyan ng 1,000 si Liz? Galing kumanta. Yun. Eh bakit 500 kay Lem? Nalungkot ako sa ano niya. Bakit? Alam mo, Lem, malungkot kasi yan si Joanne eh. Sige, papasahin kita. Anong kanta gusto mo? Ayun may ganun talaga eh, no? Kailangan entertain eh. Nagpapasaya ka kasi ng mga nanonood sa'yo. May isa pa, si Claudine Barreto? Hindi po. Hello po. Sino? Binigyan mo ng 500 si Liz. Bakit naman 500 lang kay Liz? Mas na ano kasi, appreciate ko yung kanta nung isa. Mas umaat po kasi Sino siya. isa? Kaysa... Ay, si Lem. Si Lem. Ikaw, Lem. Sorry. Wala ba ako? Hindi niyo ba ako may video? Ang busking at sila po ang bot. Very hard to just play na lang bigla. Tapos, kumbaga kailangan na matibay yung sikmura mo dun kasi you experience real-time rejection and appreciation at the same time. So, yun. Sense of fulfillment. Yes, In general. it's more fulfilling for us, I can say. Kanina, nasabi mo na tumutugtog kayo sa mga mall. Ano pa bang location? Meron ba kayong outdoor or sa loob lang talaga kayo ng malls na tumutugtog? Ako, na-experience ko rin tumugtog sa Ayala Underpass. Pero these are all allowed by the management. We cannot just play anywhere. Yun na nga yung next kong itatanong. Meron ba kayong permit? Ano bang proseso dito? So, depende po sa area. So, like, if malls, the admin allows it. So, it's not really
yung yun nga, sabi niya bigla na lang maglalabas ng gitara or ng instrument. Although, may mga ganong spots, pero not all the time. So in BGC, they gave us permits. May audition process din sila. Yeah, so they screen their busker. So hindi siya yung tipong bigla ka na lang tawag dito. Or yung iba by invite. So in my case, I'm mostly by invite. So I don't know if I have that lucky charm. So I mostly by invite, and then I only applied sa BGC busking talaga. So, depende pala sa location. Yes. Kung itong BGC, talagang nagpapa-audition pa. Para ka palang sumasali ng competition. Yeah, usually they ask for videos na nagbabasking ka. So if you're That not, was the audition if you're a na. first time busker, what you do siguro is yung makikibusk ka muna sa ibang busker, and then you video yourself na nagbabasking, and then yun yung ipasa mo na video. Wala kayong binabayaran sa kanila? Wala. Wala po. Usually wala. Usually wala sa... Hindi naman kayo gumagamit ng kuryente. We use their outlets. Yun na nga eh. Yeah, Pero pero walang- they don't really charge us for that. So parang a way to help the community also to spread the word about busking. Yeah, plus free entertainment na rin sa vicinity ng kung anong man mall. Dagdag kulay Yeah. sa lugar nila, di ba? Yes. So- Paano yung pag-usapan naman natin yung setup. Matagal ba yung setup, yung ganitong itsura, pag magbabus na kayo? Well, we do bring our own speakers. So, iba-iba na lang kami kung gaano kalaki yung speaker na dala namin. Si Liz, nakakuha siya ng mas maliit na speaker. But I don't have a car, so commute all the way. So it's the hardest part in busking is bringing all your stuff with you, tapos ikaw lang mag-isa. So yun. True. So may iba, may mga friends ako like yan. They bring their own stuff, tapos minsan pinapagamit nila. So hindi lang ako yung nagbabask. So I ask some of my friends na, oy, jam naman kayo sa busking spot ko. Gaano Ayan. nyo kadalas ginagawa sa isang linggo? Before kasi, nung full-time ako na busker, I do it every day. Para lang siguro Sunday or Monday. Nagpapahinga naman din kami. Ayun. Nowadays? Nowadays, marupok. Every day, halos every day. Halos. Pero I see to it that I have different spots per day. So, siguro mga thrice or 4 times a week. Sa isang araw, gaano katagal kayo tumutugtog? Tapos paano ba yung break nyo? Yung kung gaano katagal. Kasi once you got a spot, kunwari sa isang mall, you can start anytime and you can finish anytime. So, depende na yun sa stamina mo kung gaano katagal kumanta, kung gaano kakatagal mapapaos. So, ako personally, nag-improve ako sa singing dahil sa busking kasi kakakanta ko. Nahanap ko rin yung boses ko. Wow. Ganun pala yun. Nahanap ko siya. Kailangan kumanta ng... Actually, bakit depende ako hindi rin ko pa siya. nahanap? Mahanap Mag-busking ko ka rin palagi. yan. Actually, pag instrumental naman, it's an advantage for us because we don't really sing all the time. So, the time lang that I sang for busking is, I took the courage na talaga to sing. Kasi I'm really scared of singing. So, ayun. When they saw me sing, kumakanta pala siya. So, ayun, bigay sila. So, that's actually a way for me to express also my music. So, kung gaano katagal, it depends. So, my maximum is around 4 hours. 4 hours na diretso? Yeah. Wow! I don't take breaks actually. Ako Pero the other buskers, you take breaks, no? 4 hours din. Yeah. Pero I take like 2 minutes break. CR lang tubig. yun. Water. Wala Minsan nga wala na CR. Wala CR break? Ako wala. Sa 4 hours? Wala. Yeah, kasi sayang yung every minute na. Kasi may iba-ibang taong dumadaan. So, I feel like mayroon akong kantang gustong i-share sa kanila. So, yun yung, ewan ko, pag nakita nila, uy, gusto ko yung kantang yan Tapos nagbibigay sila. Speaking of that, pag-usapan naman natin yung experience nyo. Meron na ba kayong hindi nyo makakalimutang experience? Meron bang time na ginulo yung set nyo? O kaya merong time na bigla na lang kinuha yung pera? May mga ganun na ba? Wala pa naman. Wala pa. Yung Wala pa isa so far. kumuha ng pera, wala pa naman. Pero ng gulo meron. Paano? Like dito sa isang mall, tumutugtog ako. Tapos may isang foreigner na galing sa second floor. Tapos sigaw siya ng sigaw ng, "Stop! Stop! Stop!" So ako patingin lang ako sa kanya, ganun. Di, ang ginawa ko lang, tinawag ko lang yung mga guard. Tapos yung mga guard na yung
ano sa kanya. And then, after that, bumaba din yung foreigner, tapos nag-apologize, hindi ko alam kung bakit. Tapos nag-tip siya ng 40 pesos. So, 40 pesos lang pagkatapos mo Hindi kasi mo makalimutan, no? Hindi. Yung sa Ano ba akin yan? ko, Sigaw ano, ng sigaw. yung sa akin, meron din foreigner na nagpa-on the spot na tugtog lang daw ako kahit ano. So parang, it's a very unusual request, but para lang ma-fulfill din yung, gusto niya rin kasi, nagpa-piano kasi siya, and at that time, nakaset up yung piano. So, yun, so, sinabayan ko siya ng violin. Ano So, yung most requested song sa inyo? Usually. Meron bang gano'n? Pwede bang Sa akin, Runaway. Kasi violinist eh. So parang sobrang gasgas na for us. So I made a different twist to it when I busk that song. So I don't actually play it as instrumental. So kakanta ko tapos sasabayan ko ng violin. So parang for them, it's amazing. Mahirap mag-violin tapos kumanta ng sabay. So yun. Ikaw, Lem. Wala namang most requested song, pero dahil dun sa mga requests yung mga requests nila, dun din dumami yung repertoire ko. Kunwari hindi ko alam yung song na nire-request nila, tapos pag nagustuhan ko din yung song, arali ko siya. And then I'll play it the next time. Kapag ba music artist, parang isang way na ba to na yung pagbabas para mas ma-enhance pa yung skills mo? Definitely, yeah. Kasi para siyang public rehearsal eh. More on confidence building. So, yun, character development. Kasi ang dami mong makikitang tao. Like, unlike for a usual show or set or wedding events, kasi wala naman din human interaction masyado. So, unlike in busking, yun, we can talk to our audience immediately. So, hindi siya yung maghihintay pa sila matapos kami. So, yun, they can approach us anytime. Yeah, and yung busking din, kunwari meron akong gustong bagong song na i-try. Doon ko siya tinatry sa busking bago ko siya isalang sa mga real gigs. Parang naging rehearsal mo din. Yeah, pero I do it, na parang feeling ko wala masyado nakikinig. Pero pag yung feeling ko marami nakikinig, kinakanta ko yung mga alam ko talaga. Ayun. So dito kasi sa KADA, meron kaming music KU. Gusto ko lang siyang tanungin din. Ikaw ba, naisip mo, Kevin, na mag-busking? Gusto ko nga i-hijack yung Actually, sumasama siya sa akin dapat eh. Yung busking spot ni Liz. Kasi we go way back. I was really surprised that she's here. High school mates kami niyan. And she's also a music major. So, ayun, I really admire Lem and Liz's advocacy. Kasi, I mean, you go out there, yun nga, papakita mo yung yung confidence mo, your bravery. Being dauntless outside of your comfort zone is superb. So yun, kudos to you guys. Alam mo, mahirap lang sa'yo, Kevin. Medyo mabigat-bigat yung dadalhin mo. Diba? Yun Gusto yung ko sana struggle. mag-setup. Ang bigat lang talaga. Yung katamaran gets the best of me. Kasi ako lang yung mag-isa wala naman akong PA So yun. Kaya saludo din talaga sa mga buskers, di ba? Talagang tibay ng loob no? Yung katatagan ng loob nyo to perform. Actually, siya kumbaga, yung busking tapon ego to sa mga musician. Kaya katulad din sinasabi ko sa nila, yung busking hindi siya for every musician. You can try, pero pag mataas ang ego mo and it's not really your calling, it won't last. So it's time to promote. Meron ba kayong future events? At paki-promote na rin ang inyong socials para ma-follow kayo ng ating mga KADA. So hi guys, I'm busking anywhere actually, but basically I'm at BGC busking every Thursday. Every Thursday night, 5 p.m. to 9 p.m. Anytime, punta lang kayo. Tapos, I'm also busking in SM Manila. Ano po ba? Ayala 30th Mall. So, mostly malls. And yun, I play for wedding events. Maybe you can also hire us for events. Also, I am planning to release an original instrumental music soon. So, I hope ma-push through. Yeah, thank you so much. Your socials. Please do follow me on Instagram and TikTok. That's Liz Besana, Lizbesana. And Facebook, it's Liz Besana. Just same, all same. Thank you, Liz. How about you, Lem? Okay, you can follow me at Lem David Story, both
both Instagram and Facebook. It's LEM David Story. Siguro yung mga schedules doon na lang kasi wala akong fixed schedule for busking. And you can also follow me on Spotify. I have a couple of original songs sa Spotify, Lem David, L-E-M David. And I would like to thank my boss, Mr. Noli Fajardo, for allowing me to take my leave today para makapunta dito sa Kada Umaga. Ayun, and also sa Handpick Studios. Thank you very much. Yun. Thank you. Palakpakan naman natin si Lem and Liz. Diba? Ano ba ang trabahong gagawin nyo pa rin? Kahit hindi kayo nababayaran, naku po, malamang ganyan din ang maraming singers at artists. Yung pagkakataong magawa lang nila yung kanilang craft, sapat na po, bonus na lang yung compensation, di ba? So guys, alam nyo na, yung pagbisita nyo dito, thank you na lang po ang aming Hindi, maraming salamat sa pag-share ng inyong talento. Thank you. Thank you very much. At para handugan pa tayo ng isa pang awitin, again, Lem and Liz. Palakpakan naman natin. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as you may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. Touch of your hand says you catch me whenever I fall. You say yes when you say nothing at all. All night long I could hear people talking about, but when you hold me near, try to look out. Oh, Mr. Webster can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's truth in your eyes saying you'll never leave me. Touch of your hand says you catch me whenever I fall. You say best when you say nothing at all. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. A touch of your hand says you catch me whenever I fall. You say it best when you say nothing at all. Thank you. Artificial intelligence
Ano ang mga pakinabang ng AI? Pwede mong mapabilis at mapaginhawa yung maraming aspect ng buhay mo. Kailangan patandain yung mukha. Kung may AI na, kaya na niya patandain yung mukha mo. At ano rin ang posibleng banta nito sa ating mamamayan? 18 million jobs so yung maaari hong easily automatable. You cannot rely on the AI to do a script for you. Kasi definitely, yung emotion on storytelling, medyo hindi pa yan makukuha ng AI. Himayin natin itong usapin tungkol sa artificial intelligence. Mag-reality check tayo. Wala siyang empathy. Maaaring isagot ng AI, eradicate human. Bako. Back mga kad. At madalas lang nating naririnig yung inner peace, inner beauty, inner good at kung ano-ano pa. Pero ang lahat talaga ng panglabas, ang anyo ng mga bagay sa mundo ay nagmumula po sa loob. Kaya kapag may mga masungit dyan, di ba mga kada, ibig sabihin mayroon siya inner struggle. At pag may mga kaibigan tayo na may glowing skin naman, ibig sabihin, glowing din ang kanyang health. At narito ngayon sa Kada Umaga para palawaking po ang ating kaalaman dyan at kung paano pa nating ma-improve ang ating inner health para ma-manifest po externally ang ating ganda at health. Nandito po ang CEO at brand owner ng Shinjiru or Wellness, si Miss Christina po. Hello, Miss Christina po! Good morning! And welcome po dito sa Kada Umaga. Salamat po. Ayan. Christina, pag-usapan naman natin, what is the Shinjiru Wellness? Shinjiru Wellness Trading Corporation is a health and wellness beauty supplement po. Beauty supplement. It's a product po. We have 3 products po. 3 products. Okay, Yes. what are these products, Miss Christina? We have collagen placenta, which is the J Smoothie, red lava carbo black slim po for weight loss, and the glutacenta po, which is glutathione and placenta. And can we say that lahat ng products ng Shinjiru ay tama din sa sinabi ko kanina na kapag inalagaan po natin ang ating kalusugan, talaga makikita natin yan sa labas? Opo. Totoo ba yun? Yes po, kasi health talaga comes from within. Comes from within. Yes, opo. Okay. Magre-reflect na lang po siya outside. Okay. So ito, tell us more about what each of your products do para sa ating kalusugan. First po, yung ating collagen, which is the J Smoothie. It focuses on the strong bones, muscles, for our skin, for anti-wrinkles. So anti-aging, Yes, anti-aging, and also po for the hair and nails po. Para, kasi nga, di ba, as we age mga kada, sometimes yung collagen, di ba, nade-decline yun sa katawan natin. And even yung mga buhok din natin, di ba, hindi naman ganun ka-strong, yung mga nails. Opo. So yan yung mga supplements na dapat talaga iti-take po para tuloy-tuloy ang pag-grow ng, para mag-glowing ang skin natin. Yes, ano po. pa? By taking it every day po for morning and evening, so maintenance na lang po natin siya. So morning and evening po, Apo. ang iti-take yun. And then at the same time, dapat ba kasama ba sa ating diet din yun? Like, do we take it on an empty stomach? How does it work? Best po siya talaga na isabay natin during breakfast. And para po pag maganda ang ating tulog, before bedtime rin naman po. Pwede natin siya sa umaga at sa gabi? Yes po. At parang drink siya? Yes Tama ba po. po? It's a blended fruit drinks po. Oh, blended fruit drinks. It is a combination of 3 flavors po, which is apple, banana, and strawberry. Masarap. Opo, Pwede it ba tastes natin like i-try milk po. mamaya? Yes, naman. Yes, okay. So, yun yung una, di ba? Ano pa yung meron tayo? Next product po natin is the red lava, which is the carbo Red black lava, mga kada. Okay, what is the red lava? Red lava is, its focus po is for weight loss naman po siya. Oh, okay. How does it work?
It contains po the one ingredient po na meron po siyang pinuproduce na enzyme which blocks the carbohydrates which can result for weight loss. And parang sinasabi na rin po niya na i-control po natin yung ating food intake. So yun po yung ano niya. Kasama din po kasi yun eh, di ba? Hindi naman pwede, dahil may tinitake lang tayo na supplement, i-expect natin na immediately may mangyayari. Yes Kasama po. din po ang diet. Proper diet and Proper exercise. diet. So yung Red Lava, ito para sa mga tao na gusto mag-maintain ng weight as well or yung talagang para weight loss? Weight loss po and also to maintain din po. So, yung unang iti-take natin, halimbawa, gusto ko na mag-lose ng, let's say, 10 pounds. Opo. Gaano ba kadalas ko siya iti-take? The result may vary po. Pwede pong kung mas sinabayan po natin siya ng proper diet and exercise, in less than 1 month po talaga, meron na po siya talagang makikitaan po ng result. Based on my own journey rin po, because before, I was overweight. Sa sexy mo na yan ngayon, napayat at fit. I was 80.3 kilograms po. Oh, wow. Okay, can you tell us about that? Marami na po kasi akong mga illnesses, so I was hypertensive. Also, lahat po ng mga results ng laboratory ko is meron na po talagang stars. So, talagang time na po talaga to prioritize my health. Is this the reason kung bakit po, Christina, nag-start po kayo itong wellness company? Yes po. Yes Because po. of your health talaga, personal talaga ito? Yes po. Okay. Can you tell us kung paano ito lahat nag-start? Nagkasakit po kayo or Yes something? po. Before 2018, I was diagnosed po with 2018 pre-diabetic po. Apo. 2018, ma'am. December 2018. So I was diagnosed po with hypertensive and pre-diabetic. So I have to really focus on my health po muna. That's the time when I started, na ako pa lang po before. So in 2018, ikaw pa lang, ibig sabihin ba, may iba pang mga relatives ba or anyone around us? Kasi sometimes mga kada, like ako, nung nalaman ko na may sakit ako, ang alam ko lang kung anong dapat kong gawin dahil sa mga loved ones ko who also had cancer at the same time na nung naranasan ko yung experience ko nung na-diagnose ako nung time na yun. And then, ang alam ko lang, tungkol sa ibang tao, pero paano pag sa sarili natin, iba po kasi yun eh, di ba? Kailangan nating alagaan ng sarili natin. Yes So, po. is this something that is in the family po? Or Yes can you po. tell us about? Actually, my husband and my eldest son is rin po talaga sila. Overweight din po sila. But they focus on their health during the time of pandemic na po. Kasi di ba po, sabi nila, ang target po talaga ni COVID is the overweight. So, medyo nagpanic po sila. That's the time po na, okay, sige, magta-try na rin kami. And then, eventually po, naging ano na rin po siya, naging result na lang po talaga yung nag-glow na rin po yung skin nila. So lahat kayo sabay-sabay nag-improve ng health? Opo, yes. Okay, anong muna niyong ginawa? First po, yun po, yung nag-carbo block po kami. And then, Carbo block? Carbo block po, before meal, 20 minutes before meal po. And then, proper diet and exercise, food intake po, yun, nag-meal plating po kami. And then, yun po, gradually, nagbago na po talaga yung ano namin. Physically, tapos yun pong mga result ng lab test namin, talaga po nag-improve po talaga siya. At kita mo sa skin mo dahil glowing ka. And at the same time, fit na fit. Parang ayoko maniwala na dati may extra pounds ka pa. Pero kita talaga sa iyo na talagang effective. Pati sa mga relatives mo, sabi mo nga, di ba? And you have another third product. Apo, our third product po is the reverse glutathione. It's a combination of glutathione and plant-based placenta. Yes po. What does it do? So, ang glutathione naman po is for detox. Nagiging result na lang po talaga niya, ang side effect is yung pumuputi po tayo. Yung nag-glowing tayo. Apo, but its main purpose po talaga is to detoxify. So which is very important. Yes po. Yes po. So, napofokusan din po niya yung ating skin. Ganun din po, kagaya po ng collagen, bones and muscles, skin and hair and mga ano rin po.
joint. Ito, before this, meron ba kayo na-experience na ibang business? Or was this your first ever venture sa wellness? This is our first time po for health and wellness. Before po kasi, we have resorts, we have salons, and other food businesses po. Kaya lang, during pandemic, nag-close po siya. Because, yun nga po, lahat po naka-quarantine and hindi po talaga pwede mag-work yung mga tao. So yun po, that's the time po na nagkaroon kami ng struggle sa business. Anong naging effect sa buhay mo nung nangyari po yun during pandemic na nawala yung pagkikitaan natin? Talaga po, nag-ahead depression po talaga during that time. Depressed po kayo. Opo. So, talagang hindi po ako makafocus kung paano kami gagalaw. And then, yun nga po, our other partners, hindi po sila naka-deliver ng mga payables. So, nagka-struggle po talaga kami. Ang dami pong challenges during that time. So, kailangan po namin talagang i-align yung aming mga finances at saka kung paano po kami magsa-start over. And how did you do it? You're doing so well now. Yes po. Kwento mo sa amin. Thank you po. So that's the time po na naisip ko na why not i-try yung health and wellness? Kasi since it's a pandemic, yun po yung number one priority. Correct. And that's my own journey rin po kasi. Tama. So, nagawa ko po siya before. So alam ko po na magagawa rin po siya ng iba na may mga challenges pagdating po sa health nila and finances. Maraming ka rin matutulungan na ibang tao. Yes Hindi po. lang po ang financial para sa pamilya natin, pero also sa kalusugan ng iba. Di ba Yes po? po. Yes. Especially sa awareness na kailangan pala tayo, di ba, during pandemic, doon natin nalalaman na we need to take care of what's inside para maganda rin po yung nasa labas. Kasi akala natin dati, puro pampabeauty lang, di ba? Wala tayong masyadong care sa ating kalusugan. Pero thank you for what you do. Kasi nga, talagang maganda yung meron tayong mga supplements, di ba? Na to take, not just to look good on the outside, but also to be healthy inside. Inside, yes po. Yes, please invite yung mga kada natin na who would like to check the products. For those who wants to inquire po about our distributorship, you can message us po to our Facebook page, Shinjuru, and my personal account also po, Christina po. Also our Instagram account and TikTok account. Yun. Thank you very much, Christina po. Thank you. Mga kadang ating kalusugan ay pangarap ng taong may karamdaman. Kahit gaano pa kaya successful sila or kahit gaano pa sila kayaman. Kaya alagaan po natin ito ng tama, sa tamang pagkain, pag-exercise, at syempre sa pagtitake ng supplements na kailangan ng katawan natin. Thank you very much, Christina, for being on the show. And thank you for having me also po. for teaching us more about being healthy inside and letting it show on the outside. Thank you. Okay, and speaking of, kailangan ng katawan, mga kada, kailangan ng ating katawan ng good music para pampalift ng ating mood, di ba? Para laging good mood. Kaya ang ating susunod na talented guest ay ang kanyang tumutugtog not just one, not just two, not three, but 7 musical instruments nang sabay-sabay pa. Mga kada, give it up for Elmer June, the one-man band. I've given you life for so many years. I wonder who you are. How could a person like me care for you? Why do I bother when you're not the one for me? Ooh, is enough enough? But I saw the sign, and it opened up my eyes. I saw the sign. Life is demanding without understanding. Yeah, I saw the sign, and it opened up my eyes. I saw the sign, but no one's gonna drag you up to get into the line where you belong. Under the pale moon, for so many years I wonder who
you are. How could a person like you bring me joy? Under the pale moon, where all I see is light of stars. Ooh, is enough enough? But I saw the sign, and it opened up my eyes. I saw the sign. Life is demanding without understanding. Yeah, I saw the sign, and it opened up my eyes. I saw the sign. But no one's gonna drag you up to get into the line where you belong. Oh, right where you belong. I got a new life. For so many years I wonder who you are. How could a person like me care for you? What do I bother when you're not the one for me? Ooh, is enough enough? But I saw the sign, and it opened up my eyes. I saw the sign. Life is demanding without understanding. Yeah, I saw the sign, and it opened up my eyes. I saw the sign. But no one's gonna drag you up to get into the line where you belong. Oh, right where you belong. Palakpakan naman natin, Elmer June, the one-man band. Good morning! Good morning! Bati ka muna sa ating mga kada. Hello mga kada, good morning! Sana nagustuhan niyo yung kanta natin. Good morning! Ayun no, excited na. Grabe ka! One-man band! Hindi ba nakakapagod? Nakaka-enjoy po. Oh, yun yung masarap na sagot eh, no? Yung parang na-enjoy mo lang yung ginagawa mo. 7 instrumento ang kaya mong patugtugin. Yes po. Nang sabay-sabay. Sabay-sabay, simultaneously. Ayun, kasi baka sabay-sabay, meron bang ulo yan? Paano? Pwede mo bang idetalye sa ating mga kada? Okay, so gumagamit po ako ng looper. Ito, gadget po ito na magpe-play ka ng live tapos pwede mo siyang patungan ng patungan. May beat pad ako, harmonica chimes, keyboard, li ako dala yung keyboard tsaka violin. So guys, this is an awesome way to perform music. Wow! Violin! Yes po. Paano yun? Kunyari magpo-perform ka ng iyong kanta, nakasabit na ba agad yung Paano yun? Paano mo nagagawa, Elmer? Nasa interlude po siya, so may instrumental part, kukunin ko yung violin habang nagaganon, yun, tapos may harmonica pa. Hindi ka ba nalilito minsan? Kasi syempre, ang instruments, may iba't ibang way kung paano natin gamitin, di ba? Minsan ba yung violin hindi mo nagagamit na pang-guitar pala yung... Hindi ka ba nalilito? Minsan, before, pero practice lang na practice. Nangyari na ba yun? Nangyari na ba? Di ba? Yung gitara nagawang... Dito pala nagamit yung pang-violin. Nagawa mo na rin yun? Nagawa ko na yun. Nakalimutan ko. Paano yung pagpa-practice mo? Paano yung preparation mo? Number 1, kailangan ma-inspire ka talaga. What kind of music na bibigay mo ba sa mga audience mo? Gusto kong maiba ako sa iba dahil marami nang gumagawa ng mga music nila and I respect that. Pero sa akin, gusto kong maging gusto ko one-of-a-kind experience pag pinapanood nila ako. Introvert ka ba? Kasi mag-isa ka lang. Na-try mo na ba minsan na sumama din sa ibang banda? Opo, yes po. Ayun. Bakit napili mo yung one-man band? Sobrang nag-enjoy ako dito at
Before, akala ko hindi ko kaya, pero dahil sa practice lang ng practice, tuloy-tuloy lang ako. And then, yun, nakagawa ko ng one-man band music ko. And I hope you enjoyed, everyone! Super! Itong instrumento, balak mo pang dagdagan? May balak pa ako? Wow! Walang susuko, ano yung instrumentong gusto mo pang pag-aralan? Nakabili na ako, accordion. Yun, ganoon. Wow! Accordion. Ano pa? Meron pa ba? Flute sana. Yung ganoon. Kailan titigil si Elmer June? Hindi, hanggat may music, hanggat na napapaligaya ko yung mga Ayun. audience ko. Grabe. Alam mo, talagang hindi po tumigil si Elmer June kasi syempre tayong lahat, di ba, naapektuhan ng pandemya. Si Elmer June po, nung pandemya, 150 gigs yung iyong na-cancel. Yes po, yung gigs ko, weddings and events dahil sa pandemic na-cancel po lahat yun. Ang dami nun, 150 gigs. Pero hindi po siya sumuko. May ginawa siyang paraan. Pwede ba bang ikwento sa ating mga kada kung paano ka nag-survive during pandemic? Nung pandemic talagang sobrang down tayo, di ba? Pero syempre, kailangan we have to think of ways for us to survive. So, ang ginawa ko, nagbenta ako ng boneless bangus dun sa amin, sa village namin. Tapos, lahat-lahat ng pwedeng ibenta. Mga chocolates, sa lahat-lahat. And then, hanggang sa paunti-unti, at tapos nagtrabaho din ako. I have a regular Monday to Friday work. Up until now, meron pa Up rin? until now po. Tapos, ikaw ay naging grand winner din ng Earth Day Festival 2013 dahil sa iyong original song na Tumayo para sa Kalikasan. Yes po. Anong feeling, anong pakiramdam? Ito ba yung first mo na panalo? Pinaka-panalo ko. Tapos original song ko pa. Para sa isang musikero, sobrang laking achievement po ito. Ngayon ba meron kang sinusulat na bagong kanta? Napakadami ko po mga original songs. Nirelease ko po. Independent musician ako. Nirelease ko sa YouTube. Nirelease din namin sa ibang channels before. And ako din po nagbabudget ng lahat-lahat. So independent po talaga. One-man band dito, one-man band din sa aking music. Grabe. Ano na bang nadala sa'yo? Ano na bang opportunities yung naibigay sa'yo ng iyong talento? Dahil sa music ko po at dahil sa pagtitipid ko, nakapagpundar po ako ng sarili kong bahay. Aww! Grabe naman. Ano pang ibang oportunidad na nakamtan mo? Dahil sa music ko, sobrang daming gigs, mga hotels, and maraming mga pumapasok na mga clients, tuloy-tuloy. Pero syempre, sobrang tipid ko po. Alam nyo ba na yung per day ko na gastos, ang budget ko is only 80 pesos? 80 pesos? 80 pesos lang po. Isang ulap pa lang yung wala pa yung kanin. Ang ginagawa ko po is tinola. Yung tinola is, yung capital ko normally sa tinola is 300 pesos. Sinisave ko yan for 1 week, so nakakaabot sa akin yan ng 4 days. 1 meal a day lang po ako, naka-omad ako. Pwede pala tayong magsama kasi ang dami ko rin painit na ulam sa review. Pero ano pa bang future plans ni Elmer June? Future plans hanggat merong naniniwala sa akin, hanggat merong nagbo-book sa akin, patuloy ako. Thank you so much. Sobrang salamat sa ating Panginoon at binigyan niya ako ng talent na to. Wala itong talent na to kung hindi sa Kanya. Meron ka bang plano na sumali sa competition international? Ipakita tong talento na to. Kung may pagkakataon, pwedeng-pwede po. Kung nagugustuhan nila yung ganitong style ko po. Sa pagtugtog mo ng iba't ibang instrumento, ano yung pinaka natutunan mo na pwede mong i-share sa ating mga kada? Number 1, you have to be humble all the time. Kasi hindi lahat ng bagay permanente. So, lahat ng bagay natatapos. So, enjoy mo lang yung ginagawa mo. And then, set rules. You have to be strict sa lahat ng gagawin mo. And then, do not compare yourself to other musicians, di ba? Sarili mo lang yan, enjoy ka, relax ka lang. Hindi mo kalaban ang lahat ng tao sa mundo. Yun yung pinakamahalaga. Ang sarili mong ikaw ang sarili mong competitor, di ba? Sarili mo. Correct po. Kailangan everyday talaga nag-i-improve tayo. Tulad mo, walang katapusan po siyang titigil mag-aral ng iba't ibang instrumento. Baka sa susunod, kompleto na to, Elmer June, ha? May drums na dyan, ha? Hihintayin namin yan, ha? Yes, pero saan ka naman pwedeng i-follow ng ating mga kada para naman marinig pa nila yung mga kanta mo? Saan din nila pwedeng mapakinggan? Meron lang po akong dalawang accounts. Isang YouTube tsaka isang TikTok. Sa YouTube po, Elmer June Official. At TikTok, Elmer June Official lang din po. Yung mga original songs ko, music videos, andun po lahat. Yun. Maraming salamat, Elmer June, the one-man band, for sharing your talent with us this Friday. Maraming salamat. At up next naman, eto na po, susunod na bisita, isa ring talented singer
Naku, sino kaya siya? Huwag na huwag niyo pong papalagpasin yan dahil makikita niyo na siya pagbabalik ng Kada Umaga. Sinusumpa ko babalik ako. At sa oras ng pagbabalik ko rito, hindi na ako sa design room. Dito na ako uupo. Kahit nawala sa kanya ang lahat, magsisimula ulit si Seo. Kahit 10 taon pa o umabot man ng 20, magtitiis ako hanggang mabawi ko ang kumpanya. Hindi ako susuko. Ngunit hindi pa tapos ang mga pagsubok. Paano kakayanin ang nalalapit na pamamaalam? Hindi pa ito pwede mangyari. Mahal kita. Mahal kita, anak. Mysterious Personal Shopper. Monday to Friday, dito sa Net25. Sobrang ganda po at sobrang saya po. Nakakakilig din yung movie po. Na-enjoy po namin yung movie. Actually, kinilig kami sa pelikula. Oo, napaiyak pa nga siya eh. Nakaka-inspire sa mga senior. Sana all. Monday first screening! Nakaka-relate kami. Napakarami po naming life lessons na natutuhan as part of the Gen Z ng mga students ngayon. Napaka eye-opener po ng story nila Lids and ni Bob. Kaya napaka laking tulong po nito sa mga makapanonood po. Sobrang ganda po talaga. Like, You're still watching Kada Umaga at ngayong araw ng Biyernes, Kada Got Talent po tayo. At nabusog na tayo sa mga galing at talent ng mga bisita natin. Pero hindi pa dyan nagtatapos dahil ang susunod na magpapakitang gilas ay lumaban at naging finalist ng iba't ibang singing contests. Kilalanin po natin si Jezza Kioge. Bata pa lang ay pagiging singer na ang gusto ng ating bisita. Sa edad na 9 years old pa lang ay sumasali na siya ng mga singing contest. Don't give up ang say niya. Dahil manalo matalo, tuloy ang pag-abot niya ng pangarap. At ngayon, nanalo na siya sa ilang local at international singing competition. Meet this talented singer from Cavite, Jessamay Kioge. Magpapanggap pa ba ako na ako'y masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na? Kung bukas pagbulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Saan ba ko nagkamali? Di ko maintindihan. Kung sino pang nagmamahal, siya bang naiiwan? Siya bang naiiwan? At ang hirap
Biro mo morning pa lang yan lalo na mamaya pag naka-warm up na talaga. Kamusta, Jezza? I'm good po and thank you so much po dahil sobrang happy po ako na nandito po ako ngayon. Ay, lalo naman kami. Super happy na panood ka namin, na witness namin yung super galing mong pagkanta. I know that, Jezza, you were a finalist in one of these very prestigious singing contests. Yes. Kamusta? Kamusta yung journey? What is that like to be a finalist in such an important singing contest? Siyempre po, para po sa akin na 17 years old po at 16 years old po ako nung sumalang doon. Sobrang saya po and talagang biyaya po yun sa akin dahil halos lahat po ng mga kasabayan ko po doon ay talagang sanay na po sila sa mga singing contest po. Oo. So, napakasaya din po talaga na mapabilang po ako sa top 3. And ayun po, Grabe. po. Pero hindi ka pinalad. Yes po. Pero how did you take it nung hindi ko yung grand winner? For me, maging pasok pa lang po ako ngayon sa top 3 ay malaking biyaya na po yun sa akin dahil sabi ko naman po talaga, lahat po ng mga kasabayan ko, mga sanay na po sila sa mga singing competition and sobrang na po sila, mas matanda po sila kaysa sa akin. Kaya, nakaka-nervyos ba? Sobra po. Nakaka-nervyos po How talaga. do you prepare for something like that, Jezza? Siyempre po, nagpa-practice din po ako. Oo. Paano mo inaalagaan yung boses mo? Lalo na ikaw parang birit kung birit, di ba? Yes po. Do you really take a voice, ano ba yun? Voice lessons po. Throat rest, ganon, complete kapag po voice may rest, ganon? ganong competition po, ang ginagawa ko po, hindi po ako nagsasalita kung hindi po kailangan. Para po ma-preserve ko po yung boses ko and tuwing practice lang po talaga ako nakakapagsalita and nakakakanta po ng maayos. Mm-hmm. You took voice lessons as a kid? No po. Hindi? Yes po. Talagang mahilig ka lang kumanta from 9 years old? Actually, nag-start po akong kumanta sa mga video okay po sa amin nung 3 years old pa lang po ako. And then nag-start po akong sumali sa mga TV competitions po nung 9 po ako. Wow! Sino talagang nag-encourage sa'yo? Yung mother ko po, kasi kumakanta din po siya dati nung bata siya sa school nila. And naman ako po yung galing niya po sa music. Maganda pala mabudol sa karaoke, no? Dalawa na yung guests natin na talagang nahasa at na-discover yung talent nila sa pagkakaraoke. So it's your mom who encouraged you? Yes po. Oo. And Siya na rin nagturo sa'yo? Or self-taught? Opo. Bale, parang na-discover din po nila na nung 3 years old po ako, may boses po talaga ako na kaya ko pong kumanta. Kaya parang hinasa na lang din po nila ako na kumanta para makasali po ako sa mga singing competitions po. Ano yung pinakamalalang na experience mo, Jessa, na right before a performance? Have you ever experienced yung parang nawala yung boses mo? Yes po. Or namaos ka? Opo. Before the performance po, sobrang sama po ng pakiramdam ko, dala din po ng pagod ng mga nagdaang araw po nun. Before yung grand finals po yun. Yikes. So, ayun po, nasobrahan po ako ng pag-inom ng tubig hanggang sa habang nagpa-perform po ako, nasusuka na po ako. Hala! Yes po. Pero your voice was still there naman? Yes po. Andun pa rin at saka naman naitawid po. yung Naitawid number. ko po. At nanalo naman. Yun po, ang third placer po ako noon. Ayun, galing nag-third place pa rin. Kaya nga po Oo. Ano ba yung mga pangarap mo as a singer, Jess? Are you planning to take this all the way? You wanna be a professional singer talaga? Gusto ko po talaga maging professional singer and makaduet pa po yung ilan sa mga iniidolo po natin like mga... who? Miss Regine Velasquez po, Sarah G po, and other singers po talaga na matagal na po sa industriyang ito. Meron ka na bang, I'm sure because of your exposure sa iba't ibang singing contests, meron ka ng mga na-encounter na mga iba pang mga professional singers? What was the best piece of advice that they gave you? Nung time po na hindi nga po ako pinalad as a champion, halos lahat po ng mga judges nung competition na yun ay lumapit po sa akin. Talaga? Opo, and niyakap po nila ako kasi
to give comfort po. And sinabi po nila na in God's perfect time po. Yun, sabi po nila sa akin na kung hindi man po ito para sa akin, dadating po talaga kung ano yung nakalaan for me. Opo. And bata pa daw po ako, marami pa po akong ma-experience. Ako kasi parang talagang, I don't know how you guys do it kapag nag-join kayo ng contest. Tapos, hindi kayo pinalad, di ba? Paano mo pinapalakas yung loob mo ulit from, let's say, a defeat like that? Simula po kasi nung sumali po ako sa competitions, ang lagi na po talagang sinasabi sa akin, okay lang po talaga na ma-reject, na matalo. Kasi po, ayun po yung magpapatatag po sa bawat pagsubok po na dadanasin po sa ganitong industry. So, ayun din po, dahil din po sa support ng mga family and friends ko po, ayun po, gumagaan naman po agad-agad yung pakiramdam ko every time na at hindi ko naman po dinidibdib masyado kasi alam ko pong may better luck next time po. Do you work harder after that? Yes po, opo. Chini-change mo ba yung game mo a little bit? Like after po ng competition na to, pinapanood ko po yung sarili ko kung ano po yung kailangan ko pong i-improve kasi alam ko po na marami pa pong rooms for improvement po. Galing. That's the spirit, Jezza. Yes, At dito, sa kada umaga, hindi rin nawawala ang mga challenges. Ang mga challenges namin na binibigay sa mga bisita. Kaya ngayong umaga susubukan natin ang pagka-versatile ni Jezza. Bibigyan namin ka, bubunot ka sa isang bowl ng mga names of singers, and then in the other bowl, you will find naman titles of songs. So, you will have to sing that particular song in the style of the singer that you pick. Okay po. Okay? So, eto ang ating bowl para sa singer. Pili ka muna ng isa. Okay. Sino kaya ito? Okay. Moira De La Torre po. Moira! Yakang-yaka. Here is Moira to sing... Bahay Kubo. Bahay Kubo! Okay, I'm sure na-study mo na naman lahat ng mga styles ng mga popular singers na ito. Kaya, are you ready? Ready! Alright! Mga kada, eto na, si Moira De La Torre singing Bahay Kubo. Bahay Kubo, kahit munting ang halaman doon ay sari-sari. Ang galing! I love it! Ang cute! Okay, more! More? Do I hear more? You want more? Okay, they want more. Kaya pili ka ulit ng singer, Jezza. Sino naman ang iyong napili? Celine Dion. Wow! Celine Dion to sing... Leron Sita. Wow! Okay, ladies and gentlemen, Celine Dion with Leron Sinta. Leron Sinta, buto ng papaya. Let's go! Dala-dala'y buslo, sisilan ng bunga. Wow! Ang galing! Pagdating sa dulo, nabali ang sanga. Kapos kapalaran, humanap ng iba. Ang galing! What? You want more? Grabe, ang dami nyo na napanood na concert today, ah. May Moira, may Celine Dion. Eto pa! Sino pa kaya ang mapapanood natin ngayong umaga? Miss Vina Morales. Uy! Si Miss Vina singing
Pen de Sara Pen. Okay! Ladies and gentlemen, Miss Vina Morales! Pen de Sara Pen, di cuchillo de almacén, how de Carabao, de batute. I love it! Meron pa ba? Wala na eh. Ikaw kaya, Emma Tiglao. Emma Tiglao singing. Wow! Jezza, galing. Super galing. Thank you so much. Bilib na bilib kami sa talent mo. Hindi na sa pagkanta mo as Jezza, but as other artists as well. You're truly so versatile. Good luck sa career, Jezza. We wish that the next time you compete, you will take home the grand prize. Thank you so much po. Thank you po. Baka gusto mong imbitahan ng ating mga kada na i-follow ka sa iyong mga social media. Yes. Thank you so much po, Kada Umaga, for having me here. And please don't forget to follow my social media accounts. Jezza Kyoge lamang po sa Facebook, Instagram, and TikTok and YouTube channel po. Thank you so much po. Thank you, Jezza! Thank you po. Thank you po. At magbabalik pa po ang Kada Umaga. Diyan lang po kayo. Hi, I'm Art. And I'm PJ. Tara, samahan niyo kami. Listen to our school's podcast. At pag-usapan natin ang mga issues na mahalaga para sa ating mga teenagers. Let's create art together in... Dito lang sa Net25. Hello? Security? Miss? Bakit? Wala akong ginagawa. Si Best Actress awardee Woo Jin yan. Kailangan pa bang makipag-bargain para mahuli ang puso nyo? Abangan this September sa Net25. Alright, mga kada! Nako, baka hindi pa kayo masyadong 100% gising. Eto na ang larong gigising sa mga natutulog nating kaisipan kung saan pagalingan sa paghula ng mystery phrase ang kailangan nating gawin. Ito na ang Pampag-Guessing! Level up! Level up! Alright, tawagin na natin ang maglalaban-laban sa guessingan natin ngayong Biyernes. Para sa Team Emma versus Team Diana. Come on, girls! Nanay Gloria on my team! Claudine! Emma! Uy! Ay! Uy! Diana pala tayo! Amiga! Mag-self-love ka naman, amiga. Gusto ko yung team na laging nanalo. Ano ka ba? But today is your day. Ang mga kada natin, ano yan, laging kampi sa underdog. Mas under ka pa sa underdog. Talagang love ka nila, amiga. Eto na. Hingi muna tayo, Mama P, ng mic para naman sa ating mga audience. Yan, para pag sumagot sila, di ba? Yan si Nanay Gloria. Itanong natin kung taga saan ba si Nanay Gloria. Nanay Gloria. Nanay Gloria. Ima daw. Taga saan si Nanay Gloria? Quezon City lang po. Quezon City. Yan naman si... Si Claudine, na hindi po Barreto, but...
Oh. Taga Quezon City rin po. Akala ko hindi mo alam Quezon taga City. saan ka din eh. We're ready, Mama P. Alrighty, eto na ang pampag-guessing phrase number 1! Ang hinahanap po natin ay English. English phrase. Okay. Composed of 4 words. Okay. Madalas makita sa entrance. No entry! No entry! Ay! Nauna kami! Nauna siya pala. Ano daw? Wala nga ako naiintindihan eh. Ano sabi? No entry. Ay, yun nga lang, nauna No kami pero entry, hindi no tama. entry. Ano nangyari? Pero mali. Nauna, ba't mali? No entry lang ang nasabi. Eh dito sa Team Emma, ano No ba talaga? ID, no entry. No ID, no entry. No entry. Correct! Ima! 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 Ima daw. Ima kayo dyan! Ima kayo dyan! Ima! Ima First to make kayo three, dyan! ha? Amiga, first to make three tayo. Kaya, eto na ang pampag-guessing phrase number 2. Ngayon naman, Taglish. Taglish? Ang hinahanap nating kataga. 4 na salita. Madalas makita sa mga jeep. Wala pa rin. Paalala sa mga pasaherong gustong bumaba. In all fairness, ngayon ko lang nakita to May pagka 2023 na tong sign na to ng jeep Direct, sorry. Ha, 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 ha. Pagbababa ka, anong kailangan gawin? Hatak mo, stop ko! Tama ba yun? Hindi ko alam eh. Ano? Hatak mo, stop ko. Hatak mo, stop ko. Correct. Ima! 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 Napakagaling mo talaga. Hindi ko talaga Saan pala yan ngayon? May hatak-hatak na sa May jeep? tali sa gitna, no? Yan yung hahatakin. Ayun. Wow! High-tech na pala mga jeep Nag-jeep. ngayon. Dati para. Ganun lang, Dati diba? kasi para po, tas lumagpas na, nasa kabilang kanto na. Ate Claudine, mag-jeep tayo after the show, Habol! Pwede pa! Amiga. 2 points, Team Emma! 0 points, Team Amiga. Sakit! Salita? Eto na, pampag-guessing phrase number 3. Nararamdaman ko na. Kaya natin to, Claudine. Makakapunto ng Team Amiga. English. Oh, English, amiga. 5 words. Sinasabi sa mga taong nalulungkot. Amiga, kaya mo yan. Laughter is the best medicine. Yun! Ay! Thank you! Thank you. Laughter is the best medicine. Correct! Amiga. Alam Team ko. Emma, 2 points. Team Amiga, 1 point. Amiga. Go, Claudine! Amiga. Mega. Puntahan na natin ang pampag-guessing phrase number 4. Baka makatay na dito si Team Amiga. Try natin. Tagalog. Naku! 7 salita. Di naman masyadong marami, Mama P. Nobela na ba to? Isang salawikain. May connect sa magulang at anak. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ano yun? Copy and paste po! Yun kasi lagi sinasabi ng nanay ko eh, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Pero hindi, mali siya, mali. Mali eh. O para kaila Amiga na lang ba to? Amiga, Claudine, kaya mo yan. Claudine, tara. May kinalaman sa halaman. Pag hindi nila alam still. May kinalaman sa halaman. Still. Kung ano ang
puno, siya ang bunga. Ayun. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Eh, ba't si Brooklyn? Nakuha naman. Congratulations, Team Emma! Ima! At dahil dyan, meron kayong Pure Gold Groceries! Worth 1,000 pesos at gift pack mula sa Mr. Donut! Yun! Congratulations! Ano gusto mo sabihin, Nanay Gloria? Maraming salamat sa Pure Gold sa Mr. Donut. Yun! At syempre si Claudine meron din! At sa pampalit. Maraming po salamat sa Pure Gold kada umaga po. Yay! Thank you, Nanay Gloria. And Diba? Walang umuwi ng buwan dito. Tama. Lahat dito masaya, diba? Amega! Dahil namigay tayo, mag-bite na tayo ng bills. Dahil namigay tayo, kailangan nating magpa-thank you sa mga tumulong sa atin. Diba? Magpa-thank you na tayo sa ating mga mababait na sponsors. Villa Caceres Hotel, the gem of Bicolandia, a 3-star hotel with a 5-star experience. Visit www.villacacereshotel-naga.com. North Luzon Express Terminal, Stark Molecular Laboratory, Rubik Builders, David Salon, whoever you are, whatever you do, we bring out the best in you. Visit the David Salon branch nearest you and book an appointment now. Like, subscribe, and follow them on their social media accounts. Visit their website, davidsalon.com.ph, for more details. Thank you so much, Mr. David Charlton. We would also like to thank RJK Services Manpower Agency Corporation, 318 Altamart, and Long Last Pampanga Group General Upholstery Supply, premium classic pillows, mattresses, imported fabrics, leathers, carpets, plastics, linoleums, and other upholstery materials. Thank you. Pasalamatan na din po natin ng Red Juice. Cleansing time na. Narito na ang Red Juice. Bago ang lahat, cleansing muna, mag-Red Juice muna. Dahil sa Red Juice, mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Maraming salamat din sa Lan Hot Pot. Dive into the ultimate hot pot experience with excellent food and ambience that exudes luxury. Lan Hot Pot definitely hits the spot. And run by Easy Franchise, the only online franchise sale in the Philippines, is coming soon. Get discounts up to 100,000 pesos off this franchise day and invest in a franchise entirely online and say goodbye to the hassle of franchise expos. Invest in your favorite franchise like Mr. Donut or Ate Rica's Baxilog with promos exclusively for Easy Franchise. That's right. You can't find these anywhere else, only with Easy Franchise. So make sure to go to www.easyfranchise.com on August 28th, the Franchise Day. Para naman po sa mga coffee lover dyan, nandito ng Goshi Herbal Coffee, ang official coffee ng mga healthy. Low caffeine po yan, kaya perfect sa mga acidic. Mabibili sa Pure Gold, Maligaya Mart at Every Minute Supermarket branches. Open po sila for resellers and distributors. Maraming salamat din po sa Canrib Corporation, Mr. Ami Kangke at syempre sa Salem, ang hari ng tibay. Mga kabarkada sa umaga, syempre, Pure Gold na tayo dapat. Talaga sa Pure Gold, always panalo sa tipid, sa baba ng presyo, very convenient, at kompleto ang produkto. Kapag nasa negosyo po ng pagtitinda, magpaaring po ring member na sa Pure Gold. May cashback sa bawat bilet, ang daming benefits, gaya po ng bagong Aling Puring app for added e-negosyo opportunities na may load to all networks, cash-in sa mga e-wallet at bills payment. Girls! Yes, thank you, Mama thank P. you, P. At maraming salamat din sa ating fourth co-host at syempre sa ating Music KU. Thank you, Kevin. Thank you, Kevin Almario. Oops! Dito na ating Mama P. Ang layo naman ng nilakad mo, Mama P. Well, you know, I had to take care of my Aling Puring sari-sari store. Yes. At bago tayo matapos, mga kada, pasalamatan natin ang ating, syempre, fourth co-host. Again, Salamat thank you po for being here. sa walang sawang pagpunta dito. At dahil dyan, Yes, dahil pinili nila tayo makasama today. thank you very much. Thank you also kay Kevin. At meron kami pabaon ng Heaven's Burger, Heaven's Hamburger po sa inyong lahat, mga kada.
Masarap at kumikitang buy one, take one hamburger business ng Masa. Open po for franchise nationwide. Heaven's Hamburger, masarap na, buy one, take one pa. For franchise inquiries, please look for FabTed, franchise business consultants online or offline near you. And thank you also Shinjuro para sa mga pasyawi natin sa ating Kada Squad sa audience. Shinjuro, red lava for everyone! Yes! Ipamigay na yan. At eto na nga, kung pagalingan din sa talento ang pag-uusapan ay hindi magpapahuli sa ibang lahi, tayong mga Pilipino. Yes, tama yun. Mapapa-sports po, entertainment, iba pang larangan ay kayang-kaya natin nakipagsabayan sa mga international stages, di ba? That's right, amiga. Kaya naman, kung may talent kayo, mga kada, huwag nyo itong itago. Huwag kayong mahiyang ipakita sa buong mundo ang inyong talento. Malay nyo, dahil sa talent na ibinigay sa inyo, bukod sa gaganda ng inyong buhay, ay marami pa kayong tao na mapapasaya. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Friday. See you again next Monday para sa panibagong linggo ng kasiyahan at kulitan dito sa Kada Umaga! Thank you, Kevin! Happy weekend, mga kada! Or don't forget, open for business on Sunday at 9 p.m. with Cesar Vallejos and my husband, Steve Mago. They're going to talk about the transport industry dito sa ating bansa. Kaya tutukan nyo po sa darating po na linggo yan, 9 p.m. dito sa Net25. Bye! Bye!